Lang, relax lang 'no, sabi nga nila, trust the system. Wow, alam mo yung lesson din doon, minsan 'di ba nag-iingat tayo, Mm, tapos the more natin iniingatan, mas dumoble tuloy yung ayaw natin mangyari dun sa iniingatan natin, 'di ba? Minsan ganyan yung buhay. mm. Halimbawa, Hindi, iniingatan tsaka mo, oo, wag nagsasalita pa ako, Bin. sige, sige. Oo, hindi ba halimbawa, ayaw mong mabasag ito, ayaw mong magasgasan ito, 'di ba nangyari din 'yan sa'yo? Ayaw mo magasgasan ito kasi brand new pa, wala pang 1 week nagkagasgas. 'Di ba, nangyayari talaga 'yan. Mm. 3 days pa lang 'no? Mm. Oo. Katulad ko, 'di ba, hindi pa nag-24 ora yung motor ko that time, anong nangyari? Witness ka pa nun. Oo, Sabihin na-flatan ka 'di ba? Na-flat oo. yung The more nag-iingat, nangyayari po talaga 'yan. Kaya yung atin na lang diyan, paano mo, um, ano 'yan, paano mo na lang pagtatawanan yung sitwasyon na iyon. Huwag ka na magalit, matawa ka na lang talaga. Mas nakakagaan. mm. At saka yun yung realization na kapag inilagay mo talaga yung, 'di ba, yung kaligayahan mo, yung saya o especially yung buhay mo doon sa isang bagay na yun, eh, kapag nawala 'di ba, Oo, iba yung mm, impact. iba yung nagiging impact 'no, iba Mm. yung nagiging result, 'di ba? Parang, ang liit lang ng bagay 'di ba 'no, tapos yun lang yung kumbaga magpapahina kaya dapat talaga na hindi natin ilagay yung ating tiwala 'no, especially sabi nga doon sa mga material na gamit 'di ba, Yes. yung mga, ah, Yung kaligayahan ah, natin. yung kaligayahan natin 'no, ibase lang natin sa kung anong meron tayo Mm. kaysa sa kung ano yung pinaniwalaan natin. Mm. Yes, kaya kailangan po ilagay natin ang ating happiness doon sa eternal things. Ano ba yung magdadala sa iyo sa eternal things? Siyempre, yung relationship natin sa Panginoon. Kasi kung ang ating happiness ay nasa bank account natin, nasa trabaho natin, sa asawa natin, kahit pamilya mo, Mm. kung ang iyong kaligayahan, yung attention mo lang ay nasa anak mo, 'di ba? Yung question, what if mawala 'yan? Paano ka na lang? Mm. Oo, pero kung na kay God ang iyong relationship, ang iyong happiness, ang iyong priority, ang iyong focus, alam mo kahit magkaroon ng problema, hindi ka matitinag kasi nasa Diyos ang iyong buhay. Yun po yung kagandahan kapag, alam mo yon na orient natin ng mabuti ang ating faith. Wala sa bagay, nasa Panginoon. Ayan. Tama, tama. May mga lesson talaga tayong nakukuha dun sa mga maliliit na bagay, di ba? Maliit na Oo. yun nga sir 'no, tama yung sinabi mo at saka hindi, mamaya ko na lang i-continue. Ikukwento. Yung yung ba yung ating salita at tanong 'no? Oo, Mm, related tayo doon. Ayan po. related. Yes, oras natin, 7:14 ng umaga. Hintayin niyo po mamaya ang ating mga update ha, sa ating mga balita. Siyempre, mamaya po pag-uusapan din natin yung flu season. Tatanungin natin to, anong pinagkaiba nito sa ILI na diniscuss din natin last week with ZCMC, with our doctor, no? Good morning po sa ating mga doktor dyan sa Zamboanga City Medical Center. Kaya abangan nyo po yan mamaya. Weather report. Sa ating ulat panahon, nakakaapekto ang amihan o northeast monsoon sa Luzon. Ang sentro po ng tropical depression ay tinatayang nasa 1,700 o 1,075 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Batay po yan sa available na data. Samantala, dito po sa Zamboanga Peninsula, makakaranas ng may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat dahil sa tropical o sa buntot ng tropical depression. Posible po ang mga flash flood at landslide dulot ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Dito naman sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulok-pulong pag-ulan.
o pagkulog, pagkidlat ang iiral dahil naman sa localized thunderstorm. Posible po ang mga flash flood at landslide tuwing may malalakas na pagkulog at pagkidlat. At ang ating temperatura dito sa syudad ng Zamboanga, tinatayang aabot sa 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. February 4, happy birthday kay Uncle Nonoy Francisco. Ayan, hello Uncle Nonoy. Happy birthday po. Happy birthday din kay Dexter Kibilan Soriano. Happy birthday kay Mike Errol Lumahan. Hi Errol, happy birthday. At hindi ako sure Bin, pero parang ngayon pala din yung anniversary ko, heart operation anniversary, successful heart operation anniversary. Kasi meron akong isang account dito at nag-birthday siya. February 4, 2025 pala yun. Akala ko tomorrow pa. So, so extended po ang aking life since na-operan ako ng 21 years na. Yay! Praise God! Oo, ngayon pala yun. Ayan, happy birthday to myself sa second life ko. Wow, oo. Oo. Ayan ako naman, sir, no? Happy birthday. Ayan sa ating mga friends. Oo. May friends ka ba? May nagbe-birthday ba ngayon? Panawagan po sa mga kaibigan ni Robin. Baka nagbe-birthday kayo. Ayan, wala lumalabas dito na Nagtatago yan, Bin. Ayaw yan sa'yo. birthday. Ay, ayan, nandito, meron, sir. Oo, paano yun? Parang malungkot Ay, ayan, ka. kay Josiah. Hello kay Josh. Oo, happy birthday. At kay Miracle Joyce Concepcion and Tia. Happy birthday. Ayan, dalawa sila. Ayan. Happy birthday po at asahan nyo po na pupuntahan kayo ni Robin mamaya. Kaya magtago na po kayong lahat. Etong isa sa Dumaguete to, I think. Oo. Ayan. Happy birthday po and God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, full attention. Sa Tagalog o Filipino, buong atensyon. Chavacano, entero atensyon. Tibuok atensyon sa Bisaya. At Ilonggo, tanan nga atensyon. Tausog katan atensyon. Tanong po natin, saan lagi nakatuon ang iyong atensyon? 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa Tagalog version, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam mo ba, no, ngayon na nasa modern world na tayo, yung atensyon natin talagang hating-hati na sa iba't ibang bagay. Lalo na sa internet, grabe na yung atensyon ng tao. Makikita natin yan sa loob ng bahay na kailangan pa ngang gumawa ng isang executive order kung dito natin i-localize yan, no, ang ating alkalde last November ata yun to December na every last week every Saturday Sunday. Sunday yun, oo, na no cellphone during di ba Meal time. noontime ba yun? Or the whole day ba yun? Basta may ganyang EO ang ating alkalde just to emphasize na yung attention dapat natin, lalo na sa ating pamilya, nakatuon sa bawat isa. No? Dahil nga ang dami ng umaagaw ng ating atensyon. Relationship, trabaho, napaka-workaholic, ang internet lang daan, di ba? Kung ano-anong website na ang pwede mong puntahan,
at nandiyan na lang nakatutok ang buhay mo sa internet. Pwede ka na nga lang mabuhay mag-isa basta meron ka lang internet kasi nandiyan na lahat. Pero yung tanong, ano ba talaga o saan ba talaga dapat nakatuon ang atensyon ng isang tao? Dito ba sa mga bagay na panandalian lang yung satisfaction na pwedeng ibigay? O itong sinasabi sa verse natin ngayon na dapat nasa Panginoon and alam mo yung para hindi laging kasi 'di ba kung yung attention natin nasa temporary things lang walang yung laging nagagalak ang isang tao kasi nga nasa temporary things lang ang kanyang atensyon. Nawala at saka yun nga tama yun sir, sabi ko sa'yo kanina yung full awareness natin 'no, dapat lagi pa rin tayo doon sa basic, 'di ba? Mhm. Isang observation ko, alam mo kasi parang etong last month 'no, parang every Saturday or weekend, nasa isang resort lang kami kasi may invitation, may Mm. birthday 'no, tapos may team building. Alam mo isa sa mga na-observe ko dati 'no, parang gusto natin 'pag pumupunta tayo ng beach 'no, dala natin yung speaker, dala natin yung Bluetooth speaker natin tapos Mhm. magpatugtog ba ng music, 'di ba, yung mga kanta. Pero na-realize ko 'no, sabi ko nga, 'di ba, lalabas ka, pupunta ka sa nature, pupunta ka sa beach, sa tabing dagat, instead na 'di ba, may alam mo 'yun 'no, inaagaw ng gadget o inaagaw ng appliances yung mga natural na dapat Mhm. sana 'yun yung ating Na-appreciate. ma-consume. Oo, na-appreciate 'di ba? Kasi napapansin mo ba sir, ewan ko kung ikaw naalala mo pa 'di ba yung gaano ka-comforting, ka-relaxing yung sound ng ibon 'di ba? Yung Mm. yung 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 sound. waves. Oo, yung waves, 'di ba? Yung sound ng mga tubig 'no, yung river, 'di ba parang nakaka-relax siya 'no, yung falls, oo. Pero kapag hinaluan mo na 'yan ng yun na nga, nung music, Ng 'di ba? Parang technology. oo, para siyang nahahaluan na ba ng artificial, parang 'di ba, alam mo yun, hindi na siya kuwan 'no, ah naaagaw ba, nawawala yung essence. Para sa'kin lang, para sa'kin lang. So, Mm. yun yung isa at saka 'pag nawala na yung 'di ba, 'pag nawala yung music, 'pag na-lowbat na, so parang parang ikaw din, wala ka na ring gana ba. Mhm. Oo, Mhm. 'di ba? Pansin mo 'yan? Oo, parang, "Ay Yes. boring yaman, silensyo yaman," 'di Oo. ba? Parang gano'n. Although wala namang masama po doon, pero yung Mm. point natin, 'di ba? Minsan kasi alam dapat natin kung saan tayo nakafocus, saan yung attention natin. Like sa relationship natin sa Panginoon, minsan nakafocus na tayo masyado dito sa bagay na ito. Nakakalimutan natin, kaya tayo nagkaka-anxiety minsan, problema, minsan nagiging nagkakaroon tayo ng worries sa buhay. Kasi 'di ba, yun yung nandito yung attention mo wala dito sa Panginoon. Pero pag nandiyan tayo kay Lord, anong lagi niyang sinasabi? Rejoice always, pray continually. 'Di ba, why not? Imbes na gaya nga ng sinabi ni Robin, kung i-illustrate natin, why not imbes na maging masaya kayo dahil sa inyong pagkakantahan, mag-usap kayo habang nasa dagat. 'Di ba? Mag-bonding Mm. kayo. Maglakad-lakad kayo. Ganon din sa relationship sa Panginoon. 'Di ba? Why not habang nakatutok ka sa internet, diyan ka nagta-type, nakikipag-usap, bakit hindi mo rin ibigay ang atensyon mo sa Panginoon? Mag-usap ka, mag-usap ka, nakipag-usap ka sa Panginoon. Kausapin mo siya. Talk to God, 'di ba? Communicate with Him. Sabihin mo sa Kanya ano nangyari sa buong araw mo, ano yung nagawa mo, ano yung mga failures mo, ano yung hihingin mo ng sorry, 'di ba? Yung focus yung attention dapat priority natin nandun sa Panginoon. Tsaka alam mo sir 'no, yung nakita ko dun, napansin ko 'no, 'di ba, rejoice always, pray continually, give thanks in all, Mm. 'di ba? Yung consistency, Mhm. oo, hindi lang 'pag full charge o 'pag lowbat, 'di ba minsan kasi gano'n, Yes. oo, always ibig sabihin, so in good times or bad times, in high tide or low tide. Alam mo yan yung paborito kong linya Mhm. na sa buhay natin 'no, alam mo yun,
yung buhay nga talaga para siyang dagat ba, no? High tide, low tide. Mm. Di ba? May mga ibang tao na appreciate nila yung high tide. Mhm. No? Kasi di ba ang sarap mag-swimming, pero yung iba naman mas gusto nila yung low tide. Mhm. Kasi nakakapag diyan na Nakakalakad sa nakukuha malayo. yung ano hindi meron tinatawag sa ano yan yung parang sa Santa Cruz Island, yung sandbar, di ba? Mm. Oo. So ayaw, di ba, yung mga gusto ng sandbar ayaw nila ng high tide. Mhm. Mhm. No, alam mo pero yung point doon is, 'di ba, may ibang tao naman na appreciate din nila yung high tide at yung low tide the same. Ibig sabihin ba in all, 'di ba? So mapamaganda man ang buhay, challenging man ang buhay, one thing we know na we are in the hands, no, of God, no? Yung bang alam mo yun na hindi ka binigyan ng buhay para mamatay. Mhm. Di ba? Naisip mo yun, Shar, no? Parang, di ba, hindi tayo binigyan ng buhay today para mamatay. Para Alam mo mamatay yun lang. na para mamatay lang, no? Pero ang kwan nga doon is, una, you rejoice, di ba, kung nasaan ka, and you pray kung ano yung kulang. 'Di ba? Sabi nga Yes. doon, ang ganda, alam mo nung binabasa ko sa, 'di ba, always, continually, at all. 'Di ba? Itong tatlo na to, kung sumatotal siya, no, kung titingnan mo ang summary niya is consistency. Yes. 'Di ba? Oo, ayoko gamitin yung continually kasi nandun eh. Consistency, Oo. 'di ba dapat? Yun. Kaya yung challenge din natin sa ating mga tagapakinig, ano yung mga pinagtutuunan mo ngayon? Ano yung binibigyan mo na attention ngayon na kailangan mo minsan ikat dahil na-realize natin sila mawawala yan. Sila may limit lang pa lang pwede nilang ibigay sa akin na peace sa aking puso. Mm. Pero pag na kay Lord ako, yun na nga, kahit anong mangyari, magiging okay ako kasi nga may relationship ako sa Kanya, matibay ang aking pananampalataya. So ano yung mga dapat natin ikat at paano natin ipa-prioritize na yung ating full attention ay nasa Panginoon. Kaya po muli ang ating tanong, saan lagi nakatuon ang iyong atensyon? Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Sabi nga, honesty begins in the home. Pero sa pagkakataong ito, sa komunidad. Masayang nagbigay pugay ang isang barangay official sa katapatan ng isa nilang kabarangay. Ito po ay matapos isauli ni Ronald Nasis ang napulot nitong pitaka sa San Juan, Santa Cruz, Laguna. Mismong si Barangay Chairman Edison Andalio ang nag-share sa kanyang social media ng katapatan ng kanyang kababayan. Kwento ng barangay official, minabuti na ibalik ni Ronald ang wallet sa halip na angkinin ito. Umani naman ang pasasalamat at pagbati sa ginawang katapatan ng kanilang kabarangay ang nasauling wallet sa barangay. Talagang honesty begins in the home. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. Mga hindi lehitimong tour operator sa Boracay ibinababala. Paano kung nakaeenganyong mga tour, accommodation, transportasyon at mga activities ang inaalok online? Yan ang dapat bantayan sa mga makikitang tour packages offers sa Boracay online. Paano kasi? Marami ang hindi rehistrado na tourism operator na nanlilinlang sa mga nais bumisita sa Boracay. Ibinababala ni Malay Boracay Tourism Office Trin Liserio, nakababahala ang pagdami ng mga unregistered tour operators sa isla. Kadalasan sa social media at websites sila nagpo-post ng mga peking packages nila na pawang ginagamit ang mga lehitimong mga establishmento sa isla. Sa panahon ng paghahanap natin ng booking sa panahon ng bakasyon, mahalagang maging maingat tayo sa mga
tour packages. Habang sa mga nagpapatuloy sa ganitong maling gawain, sana ay maisip nila ang implikasyon nito sa lokal na turismo, lalo na sa mga lehitimong establishmentong nag-aalok ng mga tour at mga matutuluyan sa Boracay dahil sa posibleng negatibong epekto nito sa kanilang hanap buhay. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:31 ng umaga. At para sa ating mga balita, kinumpirma kagabi ng Philippine Coast Guard o PCG na natukoy na ang posibleng kinalalagyan ng lumubog na MV Tricia Kirstine 3 sa paligid ng karagatan ng Balok-Balok Island, Basilan. Ayon pa kay Commander Cheska Hamorol, supervisor ng PCG Technical Diving Group, natuklasan ang barko na nakahiga sa isang east to west orientation base sa isinagawang dive operations at paggamit ng side scan sonar equipment. Kasabay ng pagtukoy sa kinalalagyan ng barko, na-recover din ng Joint Search and Rescue o SAR team ang isang bangkay sa lugar. Ang nasabing team ay binubuo ng mga ahensya ng gobyerno, local government units o LGUs at mga voluntaryong nangingisda. Dahil sa pinakahuling development na ito, nagbago na ang opisyal na talaan ng mga biktima. Ang nakaligtas o survivor ay nasa 316 habang nasa 43 na ang mga nasawi. Ang MV Tricia Kirstine 3 ay lumubog noong madaling araw ng ika-26 ng Enero ngayong taong ito habang lulan ang daang-daang pasahero patungong Holos-Sulusana mula sa Zamboanga City. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagkakakilanlan sa na-recover na bangkay para sa maayos na disposisyon. Inaasahang magpapatuloy ang pagsusuri ng mga technical divers sa ilalim ng dagat upang masiguro ang kalagayan ng wreck at humanap ng iba pang posibleng nawawala. Zambasulta Balita. Naging malaking hamon sa Philippine Coast Guards ang pagtukoy ng barko sa ilalim ng dagat kahapon. Ito ay dahil nagiging hadlang sa kanila ang malakas na kuryente ng tubig sa ilalim ng dagat. Ngayon pa man, dahil 95% na ang kanilang confirmation kagabi sa nasabing object na nakita sa ilalim ng dagat na posibleng ito na nga ang lumubog na barko ng Alezon, ay nagpatuloy sila sa kanilang operasyon dahilan upang lumabas na positibo na ito na nga ang nawawalang barko sa karagatan. Zambasulta Balita. Nagpatupad ng mas mahigpit na regulasyon ang Philippine Coast Guard at mga shipping lines para sa lahat ng mga pasahero. Ito ay para masiguro na ligtas at magiging maayos ang biyahe sa dagat. Sa inilabas na pahayag ng Montenegro Shipping Lines Incorporated kahapon, hindi nila papayagang makapasok sa area ng Philippine Ports Authority o PPA o makasakay ng barko ang sinumang pasahero na hindi tumutugma ang pangalan sa kanilang ID kumpara sa nakasulat sa tiket. Ito ay alinsunod sa mga panuntunan ng Philippine Coast Guard upang matiyak ang seguridad ng bawat biyahero. Kasabay nito, binalaan din ang publiko na bumili lamang ng tiket sa mga opisyal na ticketing office. Ang mga tiket na patunayang binili mula sa scalper ay itinuturing ng invalid at hindi papayagang makasampa sa barko. Samantala, nagsagawa naman ng isang emergency coordination meeting ang Coast Guard Station Isabela noong Pebrero 2 ngayong taong ito kasamang iba pang ahensya sa Barangay Seaside, Isabela City, at nakatutok ang pagpupulong sa pagpapalakas ng mga boarding at embarkation procedures. Mahigpit na pagpapatupad ng authorized passenger capacity limits upang maiwasan ang overcrowding. Mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng PPA, mga ticketing personnel at vessel operators. Layunin din ng mga hakbang na ito na mabawasan ang delays, maiwasan ang mga aksidente sa dagat at masiguro ang kapakanan ng lahat ng mga pasaherong bumabiyahe sa rehiyon. Zambasulta Balita.
Opisyal nang idineklara ng Malacanang ang Pebrero 26, 2026, Huwebes ito bilang isang special non-working day sa buong lungsod ng Zamboanga. Ang deklarasyon ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-89 na charter anniversary ng lungsod na mas kilala bilang Dia de Zamboanga. Batay sa Proclamation number 1149 na nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa ilalim ng otoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Enero 23, ang layunin ng holiday ay upang mabigyan ang mga Zamboangueño ng sapat na pagkakataon na makilahok at makiisa sa mga nakahanay na aktibidad para sa anibersaryo. Zambasulta Balita. Samantala, isang malaking sunog ang tumupok sa tinatayang nasa 1,000 kabahayan sa Bonggao, Tawi-Tawi na nagsimula kagabi ng February 3, 2026. Ayon sa ulat ng Bonggao Municipal Disaster Risk Reduction and Management o MDRRM Office, sumiklab ang apoy bandang alas 10:09 ng gabi kagabi dahil na din sa malakas na ihip ng hangin, mabilis na kumalat ang apoy sa mga kabahayan na gawa sa light materials. Nahirapan din ang mga bombero at rescue teams dahil sa pagkasira ng mga footbridge o tulay na gawa sa kahoy na nagpabagal sa operasyon ng pag-apula ng sunog. Idineklara namang fire out ang sunog dakong alas 2 ng madaling araw kanina. Maswerte naman walang naiulat na namatay sa insidente. Bagamat patuloy pa ang pagtatala sa bilang ng mga nasugatan at kabuuang halaga ng pinsala. Zambasulta Balita. Kinumpirma ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang nakakabahalang pagtaas ng kaso ng tigdas o measles sa buong lalawigan ng Zamboanga del Sur para sa taong 2025. Ayon kay Claudine Cariz Peldona, isang registered nurse sa IPHO, napansin ang patuloy na pag-akyat ng mga confirmed measles cases simula pa noong 2022. Gayunpaman, ang taong 2025 ay nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga tinamaan ng nasabing sakit sa loob ng nakalipas na 3 taon. Batay sa datos, ang lungsod ng Pagadian ang may pinakamaraming kumpirmadong kaso ng tigdas na iniugnay sa laki ng populasyon ng lungsod. Sinundan ito ng bayan ng Bayog na nakapagtala rin ng mataas na bilang ng mga may sakit. Dahil dito, muling nagpaalala ang mga health workers sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga sintomas ng tigdas gaya ng mataas na lagnat, ubo at sipon, pamumula ng mga mata, paglalabas ng mga rashes sa katawan. Pinapayuhan ng mga magulang na dalhin agad ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na health center kung makitaan ng mga ganitong sinyales. Sa kasalukuyan, patuloy ang Department of Health o DOH sa pagbabantay sa sitwasyon upang mapangalanan o mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan at mapigilan ang lalo pang pagdami ng kaso ng tigdas sa lalawigan. Zambasulta Balita. At idagdag ko na lang din, Bino, kasama sa mga sintomas po ng measles ay magkaroon po ng fever. Nabanggit na yung pamumula ng mata, headache po ay kasama rin. Kaya po maging maingat at alam ko hanggang February 13 pa naman ang ating supplemental immunization activity week. So sa mga magulang na may mga anak, mga lolo at lola na may mga apo na 6 to 59 months old ay ipadala po sa nearest post-vaccination ng inyong mga anak, ang inyong mga chikiting para po maging ligtas ito. Kasi ito rin din, once nabakunahan ka na ng measles, rubella, hanggang sa paglaki mo, protektado ka na, diba? Sabi nga kasi tinanong natin bakit yung mga buntis posibleng magkaroon ng ganito kasi hindi pala nagpa-vaccine. Kaya sila kung gusto nang magkaanak, 1 month before ng pag-conceive, dapat nagpabakuna na kasi kung 2 to 3 weeks ka before
vaccine and then nabuntis ka, medyo risky siya for you. So, pero kung meron ka ng injection or bakuna nung bata pa lang, protektado ka na. Huwag po tayong magpapa-overcome sa mga misconception. At alam natin dito, 2 weeks ago na i-report natin ang Zamboanga City, ang ating target ng CHO na ma-vaccine ay dapat nasa 90,000 pero nasa 20,000 plus pa rin po. So, sayang po yung effort ang vaccine kapag hindi na iturok sa ating mga bata. Pero kung may lagnat, masama ang pakiramdam, ayan, exempted po muna, i-delay lang muna ang pagbakuna sa inyong 6 to 59 months old at kung kailan okay na siya, tsaka po tayo magpapabakuna. At kung meron kang makita o mapansin ng mga side effect, mas mabuting bumalik ka sa saan ka nagpa-vaccine kasi minsan may mga pagkakataon na akala mo dahil sa vaccine kaya nagka-fever pero maru-roll out na may ibang symptoms pala. So mas maganda pumunta sa eksperto o kaya doon mismo pwede kang magtanong sa mga city health nating personnel o barangay health personnel. Zambasulta Balita. Samantala, tinanggap ng Bureau of Fire Protection Region 9 ang kabuang 120 unit ng body-worn cameras na gagamitin ng mga fire safety personnel sa pagsasagawa ng inspeksyon sa lahat ng establishmento sa buong Zamboanga Peninsula. Ayon kay BFP 9 Regional Director Fire Chief Superintendent Jerry Duhina Candido, sumailalim na sa kaukulang seminar ang mga tauhan upang matutunan ang tamang paggamit ng mga nasabing body-worn cameras at kabilang na rin sa kanilang pinag-aralan ang proseso ng paglilipat o pag-save ng mga recorded video. Binigyan din ni RD Candido na ito ay alinsunod sa direktiba ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sa ilalim ng bagong kautusan, wala ng fire personnel ang papayagang magsagawa ng inspeksyon ng walang suot na kamera. Ang paggamit ng teknolohiyang ito ay inaasahang magdadala ng transparency at accountability, profesionalismo, pagtitiwala ng publiko. Inaasahan ng BFP9 na sa pamamagitan ng mga body-worn cameras magiging mas maayos at tapat ang paghahatid ng serbisyo para sa kaligtasan ng publiko laban sa sunog sa buong rehiyon. Zambasulta Balita. Isang Chinese national ang inaresto ng mga otoridad kahapon ng tanghali, February 2, sa sa Maria Clara Street, Barangay Zone 3, Zamboanga City. Kinilala ng Western Mindanao Command o Westmincom ang arestado na si Rongtian Shi, tubong Fujian, China. Nahuli ang dayuhan sa loob ng isang cellphone shop sa bisa ng isang mission order. Ayon sa ulat, lumabag si Shi sa Philippine Immigration Act of 1940 dahil sa pagpapatakbo ng negosyo ng walang kaukulang visa o permit. Ang operasyon ay pinangunahan ng Bureau of Immigration at ng pulisya sa suporta ng Task Force Zamboanga. Nilinaw ng Westmincom na ang pag-aresto ay bahagi ng regular na pagpapatupad ng batas at hindi nakatutok sa anumang partikular na nasyonalidad. Kasalukuyang nasa Zamboanga City Police Station 11 ang suspect para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Zambasulta Balita. 3 ang kumpirmadong patay kabilang ang isang sundalo habang isa ang sugatan matapos ang isang madugong inkwentro sa sitio ng Barangay Lati, Patikol, Sulu, Sabado ng umaga. Kinilala ang nasawing sundalo na si Sergeant Earl Andrew G. Bagiro mula sa 35th Infantry Battalion habang ang dalawa pang nasawi ay mga sibilyang sina Najer Aghabari Hashim at ang menor de edad na si Maulidal Misan Hashim. Sugatan din sa insidente ang isa pang sibilyan na kinilalang si Lilia Misang Hashim. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng patrolya ang Alpha Company 35th Infantry Battalion matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa presensya ng mga armadong lalaki sa lugar.
Pagdating sa bisinidad ng barangay Bungkaung, pinaputukan ang mga sundalo ng mga sospek na kinilalang sina Salip Rigban at Aya Fads na hinihinalang sangkot sa recruitment ng isang lawless group. Sa gitna ng palitan ng putok, tinamaan ang pamilyang Hashim na nagresulta sa pagkamatay ng dalawa sa kanilang miyembro ng pamilya. Sinubukan pang isugod sa ospital si Sergeant Baguro, ngunit idineklara itong dead on arrival. Kasulukuyang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:46 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali. Pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay pag-uusapan natin itong tungkol sa super flu. Flu season pa rin kasi tayo hanggang ngayon. Super flu or not, dapat po mag-ingat at kami ang inyong mga lingkod, Sarami Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Komunidad. Komunidad. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon. Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteryang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga simptoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito. Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Sa pagpasok ng panibagong taon, wala nang mas magandang paraan para magsimula kung hindi sa salita ng Diyos. Sa Hebreo talata 12, pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano ay isang pagtakbo na kailangan ng pagtsatsaga. May mga panahon ng pagtutuwid, pagtuturo at paghuhubog dahil mahal tayo ng Diyos bilang Ama. Tinatawag niya tayo magpatuloy at panitilihing nakatuon ang ating paningin kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Sa Hebreo Kabanata 12, talata 26 hanggang 29, mababasa natin, "Yumanig noon ang lupa na magsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanagin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito ay parang apoy nakakatupok. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagyanig para alisin ang mga bagay na hindi panghabang buhay. Hinahayaan ng Diyos ang gulo sa paligid para ipakita kung ano ang tunay, matibay at nakatayo sa kanyang pundasyon. Dahil dito, lubos ang ating pasasalamat sa pamana ng kahariang walang hanggan para sa mga nakaugat sa Kanya. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 15, na si Jesus lamang ang tunay na pundasyon
At ang mga ginagawa natin sa buhay na ito ay susubukin, na parang sinusubok sa apoy, para malaman kung ito'y ginto na tumatagal o kahoy na madaling masunog. Paraan nito ng Diyos para dalisayin ang ating gawain at ipakita kung ano ang tunay na nakatayo kay Kristo. At sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, pinaliwanag ni Apostol Pedro na sinusubok din ang katapatan ng ating pananampalataya, gaya ng pagdalisay sa ginto. Sa kabuuan, itinuturo ng kasulatan na ginagamit ng Diyos ang mga hamon at paghihirap para dalisayin ang kanyang bayan at panatilihin tayong nakakapit sa Kanya. At hindi ba't ito rin ang nakita natin sa ating bansa at sa ating ministeryo nitong nakaraang taon? Ang FEBC ay isang media ministry at kahit hindi nakikita ang karamihan, napakahalaga ng mga gamit at pasilidad na nagpapatakbo sa ating mga himpilan. Tahimik lang silang gumagana sa likod ng lahat, pero sila ang dahilan kung bakit umaabot sa inyo ang bawat mensahe, bawat programa. At sa kabila ng samot-saring hamon nitong taon, nag-provide ang Panginoon. Bagong equipment, mas maayos na pasilidad, at mga upgrade na matagal na nating ipinapanalangin. Nagpapasalamat din tayo sa partnership. May mga bagong kaagapay at may mga kaibigan muling nakaugnay matapos ang mahabang panahon. Ang mga simbahan at ministry organizations, sila ang tunay na katuwang natin sa misyon. Meron ding civic groups at mga sangay ng gobyerno na nagpatibay ng ating ugnayan sa iba't ibang komunidad. At syempre, ang mga talents at volunteers. Sila ang mga boses na naririnig ninyo, ang mga kamay na kumikilos, ang mga paang laging handang pumunta kung saan kailangan. Sa katunayan, taon-taon nagsisimula tayo. Hindi sapat ang resources, hindi sapat ang nakikita sa papel para sabihing kaya nating harapin ang lahat ng darating. Pero nagpapatuloy tayo, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil alam nating tapat ang Diyos. Siya ang nagtaguyod sa atin, siya ang lakas natin. Mabilis ang pagbabago ng mundo ng media, lalo pang lumalawak ang digital platforms. At bilang network na nakasandig sa radyo, kailangan pang isiping mabuti kung paano ipagpapatuloy ang ating ministry sa gitna ng pagbabagong ito. Pero nakakagaan ng loob na makita sa datos na matibay pa rin ang radyo at marami pa rin ang naaabot nito kahit mas nangingibabaw na ang digital media sa buong mundo. Sa puso namin, dito at sa iba't ibang FEBC fields, ay ang maabot ang susunod na henerasyon kung saan sila naroon. Dalhin ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Lahat dapat makarinig ng Ebanghelyo. Pero kanino tayo unang pupunta? Sino ang handang tumanggap? Mga tanong itong kailangan talagang ipanalangin at pag-aralan. At para magawa ang lahat ng ito, kailangan ng mas matibay na network ng partners. Kailangan ding tuklasin ang bagong teknolohiya, pati na ang AI. At kailangan nating linawin kung ano ang pamantayan para matawag na excellent o mahusay sa panahon ngayon. Nagbabago ang mundo. Nararamdaman natin ang pagyanig. Minsan literal pa nga. Pero kapag nakatuon tayo sa Diyos na nangunguna sa atin at nakasandal tayo sa Kanyang salita, matatag tayo nakakatayo. Naalala ko ang Psalm 18. Ginawa niyang parang paa ng usa ang aking mga paa at itinayo niya ako sa matataas na lugar. Pinalawag mo ang aking daraanan at hindi nadulas ang aking mga paa. Sa lahat ng mga nananalangin kasama namin, naglakad kasama namin at sumuporta sa ministry na FEBC. Maraming salamat po. Kaloob po kayo ng Diyos. Hayaan niyo po akong manalangin para sa inyo. Panginoon, sa pagpasok ng bagong taon, gabayan mo po kami ng inyong karunungan. Patatagin mo kami ng inyong kapayapaan. Palakasin mo kami para sa anumang darating. Naway ang inyong salita ang aming pundasyon at ang inyong pag-ibig ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na harapin ang mga hamon, galak sa paglalakbay at biyaya para sa bawat bagong araw. Mula sa inyong FEBC family, maligayang bagong taon at naway
manatili tayong nakaugat kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni Daddy or ni Mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon. Ang sunog ay isa sa mga mapaminsalang kalamidad. Kaya nitong tupukin ang mga ari-arian, wala rin itong alinlangan sa pagkitil ng buhay. Narito ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Iwasan ang electrical overloading sa tahanan. Tanggalin din sa plug ang mga kagamitang elektrikal, gaya ng TV at plancha matapos itong gamitin. Tiyaking walang tagas o leak ang mga stove o LPG sa inyong bahay. Ilayo ang mga bata sa mga bagay na madaling magdiyab gaya ng posporo, kandila at lighter. Siguraduhin hindi nila maaabot ang mga ito. Huwag iwang nakasindi ang mga kandila o katol. Laging i-check ang mga linya ng kuryente sa tahanan. Agad ipaayos sa electrician kung may pinsala. Maglagay ng mga numero ng fire department sa inyong cellphone o telephone directory. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po si Sarami Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng message sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 8:00 na ng umaga. Good morning muna sa ating mga Facebook viewers. Basahin ko muna ang kanilang mga komento from Noli Aguilar. Kuya Noli, good morning ONZ family, God bless. Kay Tristan Gulay, buenos dias Kuya Robin at Sara. Galing naman kay Ma'am Liliana Hunt, blessed morning sa lahat.
Salamat sa bagong araw na binigay ng Diyos sa ating lahat. Kumusta ang lahat at God bless. Galing naman kay Sir Jojo Perez. Good morning, listening and watching from Arizona, USA. Wow, hello po, good morning. Thank you po sa pagtutok ninyo sa ating programa. At kay Ma'am Liliana Hunt naman, sabi niya reflection niya sa ating salita at tanong ngayon na segment, maskin ketsura kita de okupa o busy na di aton trabaho, dali gayud siyempre el tiempo i prioridad kun Diyos. Dali el atensyon por el cosas ele pwede asika naton. Esta kita alegre kun esperanza y confianza kun Diyos. Resa pirmi para dali ka naton wisyo para el bien di aton. Ayan, maraming salamat po Ma'am Liliana sa words of wisdom po na inyong binigay ngayong umagang ito. Sa Lei Informal, Prevenir enfermedad y saber el magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Serbisyo con compasyon. Ayan, ngayong umaga ng Miyerkules, maganda po ang ating magiging topic dahil itatanong natin kung ano nga ba itong flu season o super flu. Oo, bakit nga ba ito tinawag na super flu? Ano ang pinagkaiba nito sa ating na-discuss last week na ILI? At makakasama po natin para mabigyan tayo ng edukasyon tungkol dito ang ating pulmonologist from ZCMC, Dr. Abdel Tazer Muhammad. Doc, welcome back sa ating program. Good morning po. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Yes, good morning po Doc at kami po ay excited kasi nagtataka rin po ako mismo Doc bakit nga ba tinawag ito na super flu Doc? Ito ba ay talagang term po ng kagaya ninyo ng mga doktor na tawagin itong super flu? Itong super flu, hindi talaga ito siyang formal na medical term. Ginagamit lang ito ng media and mga public para i-describe yung current dominant strain ng influenza which is subclade K. Tinatawag siyang super kasi ito ay madali siyang makahawa, madaling mas malala yung simptomas, no? Mas severe yung simptomas tulad ng lagnat, panakit ng katawan. Tapos yung extent ng sakit ay mas tumatagal siya kumpara sa regular na flu. Pero ano po talaga yung super flu, Doc? Although may nabanggit na po kayo ng mga pwedeng mangyari pag may symptoms. Ang super flu dahil dito sa bagong strain, hindi kasi siya masyadong na prevent by vaccine, no? Although maano natin ng ma-lessen natin ang hospitalization, pero nakaka-transmit pa din yung super flu na ito dahil dito sa bagong strain. So dumadami siya sa atin. At the same time, yung symptoms niya is more on extreme, no? I mean extreme, parang mas severe compared, mas malala, no? Kumpara doon sa regular na flu na dinadanas natin tuwing taon-taon. Kung halimbawa po Doc sa fever, pag common flu lang, pwede bang tawagin ganun? Ano po sa super flu ang pwedeng taas ng temperatura yung lagnat ng isang tao? Hindi naman binanggit talaga kung ano yung exacto temperature. Yung lagnat is usually sa super flu, instead of mga 3 to 4 days lang, nag-extend sila up to mga 7 to 14 days ang lagnat. Medyo mahaba-haba nga po. Dok, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin yung sinasabi niyo kaninang strain? Ano po itong strain, Dok, na nagiging resulta ng pagkakaroon ng super flu? Kasi itong influenza, yearly naman nagpapalit ng strain, no? Kaya lang, nung 2025, nung dinevelop yung vaccine, hindi pa kasi lumabas yung strain na subclade K. Kaya, despite na nagba-vaccinate tayo, may mga pasyente pa rin na nakakakuha ng flu. Ano po ang pinagkaiba ng super flu doon po, Dok, sa
ILI, yung illness, flu, likeness po ba yun? Influenza, likeness? Oo. Yan ang seasonal na ano no na flu na dinadanas natin no Mhm. kada yung pag malamig na ang panahon, dumadami nagiging common ang flu na yan dahil doon sa season no. Ito Mm. po sa seasonal. Ang difference lang talaga, actually the same lang talaga yan. Ang difference lang talaga niya is mas extreme lang konti yung symptoms at Mhm. mas mahaba ang dinadanas ng pasyente. Mhm. So, kailan po pwedeng mag-worry ang isang family member o ano yung red flag po na dapat indication na dapat nang dalhin sa ospital yung kanilang anak, pamilya na members of the family kaysa mag-rest na lang sa home? Oo, itong alam naman natin na ang flu is self-limiting no dahil sa virus. Mhm. Kaya lang itong flu pwede rin ito siyang mag-cause ng pneumonia or tinatawag natin viral pneumonia. So pag nahihirapan kayo huminga or mas mabilis ang paghinga kahit at rest no, pupunta na kayo at mag-ask ng consultation sa eksperto. At the same time, aside from nahirapan huminga, kung masakit ang dibdib no or chest pain or pleuritic chest pain or yung parang drowsy altered mental state no yung Mhm. confusion, Mm. nahihilo or mga lethargy or nahihilo ganun. And siguro pag may bluish discoloration na din no, ibig sabihin noon kulang oxygen sa loob ng katawan. Mhm. So, maaaring pag may mga ganun kayong nararamdaman, punta na agad sa pinakamalapit na hospital or magpakonsulta sa doktor. Sino po, Dok, yung mga talagang tatamaan nitong super flu? Sino po yung talagang weak sa age group kung titingnan? Yes, actually wala talaga siyang ano no, lahat tayo pwede matamaan ng flu. Ang vaccine makaprotect lang against transmission. Pero mas Mm. vulnerable yung mga extreme ages, yung senior citizen, yung bata, pregnant women, yung may mga chronic diseases like yung asthma, COPD or heart diseases or mga immunocompromised. Sila yung mas madaling mahawaan Mhm. at pag nahawaan may mga sometimes no may makita tayong komplikasyon na mas madadala sila sa ospital. Ano po yung mga complication, Dok, na pwedeng mangyari? Marami no kasi kung example asthma, Mm. hindi control ang asthma tapos nakakuha tayo ng super flu or flu Mm. infection or influenza infection, pwede yung mag-exacerbate yung asthma. So instead of i-address lang natin yung isang problema, nagiging 2 or 3 may na. overlapping no, nagiging another problem naman yung asthma. So Mm. mas mahirap siya i-manage Mhm. kasi nga dalawa na yung problema ano natin, gagamutin natin. Kanina po, Dok, nabanggit nyo rin po na pwedeng magkaroon ng pneumonia. May mga individuals po kasi na talagang pag hindi pa grabe, hindi pa dadalhin sa ospital ang kanilang anak o ama or ina. Ano po ba, Dok, ang mga simptomas kapag turning into pneumonia na ang kondisyon ng family member? Yes, remember itong flu, ang involved talaga is airways. So, ang Mhm. airways yung daanan ng hangin. Sila ay may mga ubo, sometimes lagnat, ganyan. Pero pag pumunta na doon sa alveoli or yung sa baga, nagkakaroon na rin sila yung ubo nila, mas nagiging productive yung phlemas, Mhm. nag-change na ng color ng phlemas, nagiging yellow or greenish color or mas matagal na yung lagnat niya. So pag may mga ganong symptoms, most likely baka may pneumonia na din. Pwede rin po ba itong mauwi pa, Dok, like sa TB at iba pang mga sakit na bronco? Ganyan po. Ibang usapan naman no, pero
pag may viral infection tayo, pwede Mhm. kasi yan magdulot ng immunocompromised na state. So hihina ang resistensya. Doon naman kung may exposure ka sa tuberculosis, Mhm. pwede naman siya take for granted na yung bacilli na yun para para dumami sila at magkaroon ng manifestation. So pwede Mhm. kang makakuha ng TB because of the um, previous infection from viral infection. Okay po, Doc. Sige po, Doc, pag-usapan naman natin yung pinakamahalagang dapat gawin ng isang tao, ng ating mga tagapakinig para hindi po sila magkaroon nitong super flu. Ano po yung mga prevention po, Doc, na dapat nilang gawin? Oo. Una is dapat babaksin, no? Yan talaga ang pinaka-best na intervention para masugpo itong flu, no? Mhm. Dapat magpabaksin tayo regardless of sabihin natin may bagong super flu, at Mhm. least no ma-prevent natin ang hospitalization. Number 2, kung tayo ay may simptomas na dapat kayo mismo i-isolate nyo rin ang self nyo, mag-wear ng mask para 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 hindi ma-transmit yung virus, o i-limit pagpunta doon sa mga maraming tao, crowded areas, maghugas ng kamay, so para ma-prevent natin yung transmission ng virus. Mhm. At the same time sa atin naman, no, para ang virus kasi is self-limiting, no? Tayo lang mismo ang best na pang kontra doon sa virus. So dapat mag-invest tayo sa sa immune system natin, no, like hydration, inom ng maraming tubig, 6 to 8 glasses a day. Tapos matulog ng enough hours, no, 6 to 8 hours. Tapos iwasan din natin ng manigarilyo or ma-expose sa mga usok. And of course, yung kung may mga sakit tayo, no, i-control natin like yung asthma, COPD or heart disease or diabetes. Dapat controlled 'yun para hindi tayo madaling makakuha ng virus. Mhm. Ayan po. Yung kanina, Doc, na mention yung vaccine, flu vaccine po ang ating gagamitin po dito. Doc, meron po ba nito na available sa ZCMC, Doc? Kasi last time sa CHO, alam ko wala pa pong supply na binigay yung DOH eh. Sa ZCMC, ganun din po ba? Sa ngayon, kasi ang usual na rollover ng flu vaccine is magsisimula siya sa March, no? March, April. Diyan Okay. lumalabas yung bagong vaccine. Kasi every year kasi nagpapalit tayo ng vaccine. So meron tayong 2 months dito yung exposure natin na wala tayong bakuna, January and February. Dito yung medyo common na Mm-mm. Ayan, so expected po natin March to April po, no? So, ito po, Doc, no? Aside po ba sa vaccine, meron pa po bang ibang pwedeng gawin? Itong mga ascorbic, ganyan po, Doc. Pwede rin po yan. Yes, yung mga vitamins, no? Ito yung mga vitamins na pwedeng pampa-improve ng immune system like vitamin C, no? Ascorbic acid, doon sinabi mo. Vitamin D, pwede din. Vitamin E, A, pwede din yan sila. So lahat ng mga multivitamins na pang-boost ng immune system ay mahalaga, no? Kung maaari, mag-take tayo araw-araw. Maklaro ko lang po pala, Doc. Kahit March, April, pero kung available na siya sa ibang private hospitals or mga establishment, pwede pong magpa-flu vaccine. Yes. Kung available naman siya, mas better magpa-flu vaccine tayo. Remember, kahit hindi pa ito na protect niya yung subclade K, at least no ma-prevent niya yung severe form, yung madadala tayo sa hospital. Yun kasi ang gusto natin mangyari. Halimbawa po, Doc, may symptoms na sila. Too late na po ba para sila ay magpa-vaccine? Kailan po ba dapat magpa-vaccine kung may sakit na? Ay, hindi too late. Kasi dito sa climate natin, halos lahat ng buwan may chances tayo mag-develop ng flu. Kaya lang medyo madami lang pag medyo windy, malamig ang panahon, diyan ang season talaga ng flu. Pero hindi siya definite, no? Kasi pwede rin yan sa ibang
buwan ng Mm. ano. Basta dito sa ating bansa, Opo. sa Sa Philippines. country natin. Yes Yes. po. Pero pag halimbawa, Doc, na may sakit sila ngayon, itong week na ito, pwede ba silang magpa-vaccine? Yes, pero usually nire-recommend natin a week and or 2 weeks after, no, para hindi natin ma-overlap yung side effect ng vaccine at the same Mhm. time yung current sakit niya. So Mm. usually after ng ng disease, tsaka tayo magpa-vaccine. Mhm. Ayan. Meron din po ba tayo, Doc, mga do's and don'ts when treating a flu sa bahay? Yes, yung tulad ng sinabi ko kanina, no, ang kailangan natin is mag-invest tayo sa paano natin ipa-boost ang immune system natin. So Mm. dapat mag-rest tayo, inom ng maraming fluids, kumain ng tamang mga nutritious food. Tapos kung may lagnat, inom ng paracetamol. Kung may nararamdaman, i-isolate natin ang self natin, tapos wear mask and improve ventilation actually. And then monitor natin yung paghinga and temperature. Kung may nararamdaman na, punta na agad sa Mm. hospital o sa doktor. Mm. May mga misconception din po ba tayo tungkol sa super flu, Doc, na dapat nating itama ngayon? So far naman, no, huwag tayo mag-panic, no, dito sa term ng super flu. Ito ay regular flu lamang. Mm. Ang dapat natin gagawin is i-invest natin yung self natin, paano natin ma-prevent yung transmission at i-boost ang immune system natin. Isa lang ang parang nakita ko sa regarding doon sa steam inhalation. Mhm. Oo, pwede siyang matanggal yung congestion, magiging ma-relief yung simptomas, kaya lang hindi kasi pinapatay niya yung virus. So baka kasi in-expect natin na pag mag-steam inhalation tayo, namamatay yung virus agad-agad. Mhm. So hindi po totoo 'yun. Hindi agad-agad. Yes. Opo. Doc, how about ito, Doc? Misconception din po ba ito? Kasi baka may nag-iisip na mutation ito ng COVID-19. Ang influenza at coronavirus po ba ay ano po ba yan? Magkaiba Yes, o yan na po yan? May bago tayong term, yung sinasabi nilang flurona. Flurona is a infection, no, ng flu with COVID. Itong dalawang sakit na ito, parehas sila viral infection. Tapos parehas din sila na apektuhan yung baga. Mhm. Kaya yung simptomas ng COVID and flu, overlapping, mahirap siya i-delineate. Mhm. So, possible pa rin. So, ang pinakamagandang gagawin pag kami naman ang mag-assess nito, pinapatest namin agad-agad. Kung kami ay kung kailangan bang gamutin kung ang pasyente ba ay nakakuha ng dalawang virus or isa lang. So, parang mas maganda kung ipapatest natin yung pasyente. Kasi Mhm. pwede mag-overlap yung virus. Mm. Anong test po ang ginagawa natin sa ating mga pasyente para ma-detect kung ilang virus siya meron? Ang available natin meron sa mga CCMC, sa private hospital, yung rapid yung Mm. PCR test ng mga Opo. multiplex na PCR, no? Mm. So maraming mga viruses doon para i-identify niya kung ano yung meron sa pasyente. Mm. Sige po. Doc, please remind us also yung danger po ng pag-take ng antibiotic. Self-medication minsan po ang ginagawa ng mga kababayan natin. Ano po ang danger nito, Doc? Yes, no? Remember itong flu or yung colds, no, is caused by a viral infection. So ang antibiotic is used for bacterial. So ang antibiotic hindi talaga umuobra or hindi mawawala, hindi mamamatay yung virus sa antibiotic. Mhm. Ang problema kasi sa antibiotic, pag mag-take tayo, yung side effect niya ang wino-worry natin. Ang pinaka-importante rin dito, yung antimicrobial resistance. So pwede kasi siyang
mag-develop ng resistance. Yung microbiome mismo, mag-develop ng resistance. So in the near future, di na natin pwede gamitin yung antibiotic na binibigay sa kanya. So pag ganyan, Dok, ano nang gagamitin? Pag hindi na siya So, kung pakonsulta kayo sa doktor kung may mga parang kakaibang simptomas na, like nag-change na yung color, mahaba na yung lagnat, pakonsulta kayo sa doktor para yung doktor mag-determine kung may overlapping or concomitant bacterial infection na yung pasyente. Ayan. Sige po, Dok. And lastly po, ano po yung advice po dinyo sa ating mga tagapakinig, lalo na para maging stay safe ngayon, unpredictable weather po, lalo na sa ating bansa? Oo, yun nga, ulitin ko, no, huwag tayo mag-panic dito sa super flu. Super flu is parang the same lang with the regular flu na na-experience natin taon-taon. So far naman, no, last year, may na-identify tayo na flu, pero lahat naman yun sila gumagaling. So it's a self-limiting. So ang dapat natin gagawin or mag-focus tayo sa protection, no, by magpa-vaccinate. Tapos yung sinasabi ko kanina, no, mag-rest, avoid exposure kung may nararamdaman na, kung may mga red flags na, pumunta agad sa hospital or magpa-konsulta sa doktor. Especially sa mga high-risk individual like yung mga elderly, pregnant, yung mga bata, no, less than 5 years old, or pag may mga chronic diseases. Magpakonsulta ng maaga para maiwasan natin ang komplikasyon. At sa ZCMC sa inyo po, Dok, kailan sila pwedeng open po ba? Or magdiretso ER o PD? Yes, kung hindi naman critical, hindi naman stable naman ang vital signs ng pasyente, ambulatory ang patient, pwede naman pumunta ng outpatient department, Monday to Friday, pati Saturday, half day. Kung critical naman, pwede dumiretso agad sa emergency room. Ayan. So, yan po yung mga dapat nating gagawin. Pero yung pinakamaganda po doon, yung binigyan tayo ng peace ni Doctor na wag magpanik, no? Na tawag lang ito ng media at ng ibang grupo na super flu kasi nga mas extended ang fever at pwedeng mas malala yung iba. Pero kaya siyang gamutin. Yun po yung pinaka-importante. At kung papansinin natin, ganun pa rin po. Nasa atin pa rin po talaga yung responsibility. Paano tayo hindi mahahawa nitong super flu. So kapag nag-iingat po tayo, Doc, no, mas malaki yung chance, yung potential natin na hindi magkaroon nitong super flu. Doc, maraming salamat po muli. Suking-suki na po namin kayo dito sa programang Oras na Zambasuta. God bless you po, Doc. Maraming salamat. Maraming salamat din. Ayan, nakasama po natin via Zoom si Dr. Abdeltazer Muhammad at ating ang pinag-usapan ito tungkol sa super flu season. Mag-ingat po tayong lahat kaya pong i-prevent ito at kung halimbawa may symptoms na, pabantayan nyo po ang inyong sarili kung kailangan na ninyong magpa-hospital. Sabi nga ni Doc kanina, pag may difficulty in breathing na, may palpitation siguro din ang term or fast breathing, chest pain, may confusion ka nang nararamdaman, yung bigla ang pagbagsak ng iyong weight, at may ubo, no, fever, kailangan na po nating magpa-check up. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig natin sa radyo at sa Facebook, sa ating radio technician Kuya Rolando Alfonso. Abangan nyo po ang susunod na programang serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga muli. Ako si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Thank you po, Doc. God bless. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta
Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.